Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Totoo kaya kabibig na may plano na susugurin, guguluhin, kagaya na nangyari sa KOJC ang Iglesia ni Cristo? Hala ka. Dahil lang di umano, nandun daw si Bato natatago sa Iglesia ni Cristo. Wow. Yon ang kanilang paniniwala. Kaya, I don't know. Ito yung balita ngayon kabibig at pinag-uusapan ito kung totoo man ito. Kung sino mga member ng Iglesia ni Cristo diyan, comment down below kung may usap-usapan ba hinggil dito na pinaghahanda ba daw kayo or ano na naghihintay lang daw ng signal kung ano ang gagawin nyo. Kasi si Marcoleta, any moment ay pwedeng aarestuhin. Nagkagulo daw ang PNP. Meron na kasi daw di umano warrant of arrest kay Marcoleta. At parang natatakot, I don't know kung nagkagulo, parang yung iba takot na mag-serve ng warrant of arrest kay Senator Marcoleta. Ngayon ang bagong issue ay magkaroon daw ng kaguluhan sa loob ng Iglesia ni Cristo at hahanapin daw doon sa loob si Senator Bato de la Rosa. Magagaya kaya ang Iglesia ni Cristo sa KOJC? Nako kabibig, pakinggan natin itong I don't know kung insider's report ba ito kasi ito kabibig nag-uusapan talaga to sa social media ngayon. Let's listen to this one. Ito yung nakuha kong balita kahapon. No? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc., etc. Alam niyo naman sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Diba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila ay legal. Diba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam niyo, init na rin itong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Yun lang yun eh. Alam niyo, pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo maiiwan si Madarahog. Because I've been talking to a lot of people and isa lang ang lumalabas. Di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito na isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo. Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung KOJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church, through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang pinaka malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. At the only way to destroy it is to attack it by using legal means kuno. And to create a narrative that it is an evil organization. Oh my goodness. Alam niyo na. Grabe. Diba? Totoo kaya ito kabibig? Maglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ano-ano galing sa mga vloggers ni Marcos. Grabe. Well, nakakabahala. Ang sobra na ang iniisip ng administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance,
Hindi lang sa corruption, kung hindi pati yung paniniwala ng tao, pakikialaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, iba ang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Sila ang nasa poder ngayon. They will do everything to extend their power by whatever means necessary. Alam niyo, maraming beses na pala nag-attempt ang administrasyon na ito na i-bait genuinely ang taong bayan at ang mga leader ng oposisyon na mag-create ng chaos para makapagdeklara ito ng martial law. Pero hindi nangyayari. These are stories. Siyempre wala naman aamin, wala naman magsasalita na talagang ganito ang pag-iisip ng administrasyon na ito. But if you look at it, wala pa silang sinabi na gagawin nila na nagawa nila. They have been saying na hindi sila magko-cooperate sa ICC and they cooperated. Sabi sila, walang warrant of arrest si Bato at yet tinutulungan nila yung ICC na madakip si Bato for their own benefit. Diba? Nakita nyo ngayon yung pagpalit ng liderato sa Senado. It is not about programs of government. It is about impeachment and the flood control issue. More on the flood control and a little bit of the impeachment. Pero ngayon nakikita natin na yung impeachment talagang they arrested Jinggoy, they suspended Jinggoy, kulang na ng isa, di ba? Pag maaresto si Marcoleta, isususpend din, kulang na ng dalawa, nagiging 22 na ang senador na buboto sa impeachment. And if they will be able to arrest Bato, and if Bato will be brought to The Hague, magiging 21 na lang. And the numbers will drop and the probability of conviction will go high. So, itong vlog na to is a boring and long lecture. Pero, it goes to show that the Filipino people, the Filipino audience has already matured and that they already acknowledge yung impormasyon na nanggagaling sa ibang tao na nakakapag-analisa is better than those that are prepared by the people of the government para isaksak sa utak ng mga Pilipino at paniwalaan ito para magtagumpay ang kanilang iniisip para sa kanilang mga sarili. Sayang ang bayot. Ito yung nakuha kong balik. Yun, kabibig ha. Yun ang pinag-uusapan niya sa social media. Sabi dito, subukan yung maraming malalagas, promise. Try it. Diyan na kayo mauubos. Desperado na ang gobyerno ni BBM. The government is declaring war against its citizen. Si Matibag na naman, gamitin nila dyan. Try lang nila. Yan kabibig ha, mga komento ito ng mga netizen. Pasama ng pasama ang panahon at mga tao. Huwag yung gisingin at natutulog na higante talaga nako. Good morning. Hindi hayaan ni Lord na maghari ang mga demonyo. Managot sila sa batas ng Panginoon. Masaya pa sila ngayon pero sa puso ni Lord, umiiyak sa mga katarantaduhang ginawa nila. Pag pumasok kayo dyan, siguraduhin nyo lang na alam nyo ang labasan. Hello? Game na para magkasubukan tayo. Okay, hudyat nang iniintay namin. Huy, okay, hudyat lang ang iniintay namin. Huy, ano ibig sabihin nito? Correct. Oo nga, masaya to. Tama ha, naiinit na nga kami, pero kaisahan aming habol. Exactly, ipitin pa nila, lalong numinipis ang lubid ng pasensya ng taong bayan. Duwag ka na naman. Yun ang komento ng mga netizen. Subukan lang nilang makakasubukan na. Marami ang nagtangka, boss, na pasukin yan. Abay, di good luck sa may mga lakas ng loob na pasukin parang kaya ba? Yun kabibig ha. Yan ang komento ng mga netizen, mga kabibig. Hinggil dito na di umano'y papasukin daw ng gobyerno ni BBM ang tawag dito ang INC kasi doon daw si Bato nagtatago pero duda ng mga tao talagang gusto nilang i-control. Gusto nilang wasakin ang INC. Talaga, ako grabe mga kabibig.
Totoo kaya yan? Maghintay-hintay tayo sa mga updates ha. On the other side mga kabibig, si Senator Marcoleta ang nagsalita na tungkol sa di umano'y kinahaharap niyang kaso mga kabibig. So manood tayo sa kabibig ha at ano ang kanyang opinion. Tuloy po tayo sa mga balita. Nakahanda na si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa otoridad kung siya ay aarestuhin sa bisa ng arrest warrant sa inimbento manong kaso laban sa kanya. Naniniwala ang mambabatas na ginagawa ang panggigipit sa kanya dahil sa patuloy na paghahanap niya ng katotohanan sa flood control scandal. Mar Gabriel sa balita. Arestuhin po nila ako. Muli po akong nagsasabi na ako po'y sasama sa kanila ng buong pagpapasakop. Matapang nahaharapin ni Senator Rodante Marcoleta ang mga gawa-gawang kaso na isinampalaban sa kanya. Sa harap yan ang bantang pag-aresto sa senador, kasunod ng impormasyon na naglabas na ng warrant of arrest ang korte. Sa programang Saganang Mamamayan, sinabi ni Senator Marcoleta na malinaw na bahagi lang ito ng panggigipit sa kanya. Totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Ngunit sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Git pa ni Marcoleta, pilit na pilit ang kasong plunder at indirect bribery na isinampa sa kanya. Po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuhin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. Wala naman daw siyang ninakaw na pera ng taong bayan. Hindi gaya ng mga dawit sa flood control scandal. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. at mapanagot kasi At mapanagot pati silang accountability, lahat. opo, Oo. mapanagot ang nasa likod talaga ng Nasa lahat. sa kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang arestuhin po nila ako, muli po ako nagsasabi na ako po ay sasama sa kanila. Liwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ano man po yung gagawin nila. Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal. Maaari din daw na may kinalaman sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang planong pag-aresto at pagkulong kay Marcoleta. Wala naman daw siyang pinapanigan at magiging patas sa paghatol base sa mga ebidensya at sa itinatakda ng batas. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, Matata. So yun po kabibig. Ako, parang gumugulo, no? Sobrang gulo ng Pilipinas. Pero yung mga politiko, parang nag-i-enjoy sila sa pera ng taong bayan.
Pero ang taong bayan, puro na sa social media nag-comments. Ayun, kabibig ko yun. Saan ito kahantong? O maghihintay na lang tayo sa 2028. Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news natin pag-usap-usapan. And by the way mga kabibig, please follow my latest tawag dito, Facebook fan page. Meron akong bagong Facebook fan page kabibig. I hope na naka-follow na yung iba dyan kasi konti lang tayo doon. I-follow nyo po ang aking bagong Facebook fan page. Ito na po, i-share ko sa inyo. Ito ang The Kabibig Vlogs. So, tingnan nyo kabibig, oh. Konti lang talaga doon, oh. Meron tayong 953. Konti lang talaga, pero okay lang. Kahit konti lang yan, basta sama-sama tayong magbantay at magbibigay tayo ng mga reaction sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. Again, don't forget to follow The Kabibig Vlogs. O, tingnan yung pagbumuka ng Kabibig dyan. At salamat kay Edgar Nemo na nagbigay ng mga magandang profile pic at ang ating background is brought to you by Edgar Nemo. So, mga kabibig, don't forget to follow The Kabibig Vlog. So, yun lang po kabibig ang ating libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.